At para sa ating mga balita, China nagpanik sa bagong armas ng Amerika at ang tanging kondisyon para magkasundo ang mga Marcos at ang mga Duterte. Isang bagong shield ang itinatayo ngayon para sa Amerika at hindi ito basta-bastang shield. Isa itong gintong panangga, kumikislap sa ambisyon at mga makabagong teknolohiya. Layunin ni Donald Trump na gawing ligtas ulit ang Amerika at para rito nakataya ang $175 billion para sa isang malawak at makabagong missile defense system. Isang sistemang kayang baguhin ang balanse ng seguridad sa mundo. Nagbago na nga ang mukha ng digmaan. Mula sa lupa, dagat at himpapawid, ngayon ay umaabot na ito sa space at sa speed. Ang mga modernong missile ay hindi na basta-basta lumilipad lang. Humahagibis ang mga ito sa hindi pangkaraniwang bilis ng supersonic. Mayroon ng mga hypersonic glide vehicles, stealth ICBMs at ultra-fast strike weapons mula sa Russia, China at North Korea. Mga sandatang kayang tamaan ang teritoryo ng Amerika sa loob lamang ng ilang minuto. Unti-unti nang nawawala ang bisa ng mga dating patakaran para maiwasan ang mga digmaan sa mundo. Kaya naman, isang makabagong proyekto na hindi pa nadidinig mula noon ang isinusulong ngayon ni Pangulong Donald Trump. Isang Golden Shield na tatakip sa himpapawid ng Amerika. Ang disenyo ng Golden Dome ay isasama sa kasalukuyang sistema ng ating depensa at inaasahang magiging ganap na operasyonal bago matapos ang aking termino. Tinatayang matatapos ito sa loob ng 3 taon. Kapag natapos na, kakayanin ng Golden Dome na salagin ang mga missiles kahit pailunsad ito mula sa malalayong bahagi ng mundo o kahit mula sa kalawakan. Ang mga kalabang bansa ng Amerika ay gumagawa at sumusubok na ng makabagong sistema ng missiles na kayang higitan ang mga tradisyonal na armas. Ipinagmamalaki ng China ang Dongfeng 41, isang intercontinental ballistic missile na may abot na 15,000 kilometers at bilis na lampas sa 30,000 kilometers kada oras. Ginawa ito upang makaiwas sa mga modernong radar ngayon. Samantala, may 15 missile ang North Korea na kayang umabot sa bilis na 27,000 kilometers kada oras. Ibig sabihin, kayang maabot nito ang buong mainland ng Estados Unidos. Hindi rin nagpapahuli ang Russia sa kanilang Sarmat or Satan II missile. Isang malakas at malayo ang ICBM na may multiple warhead capability. Ibig sabihin, naglalaman ito ng maraming warheads. Hindi basta-basta ang planong Golden Dome ng administrasyon ni Donald Trump. Ito ay isang malaking hakbang para balutin ang buong Estados Unidos sa isang makabagong panangga na hindi matatamaan ng mga missiles, drones at mga hypersonic threats. Layunin ni Donald Trump na maging ganap na operasyonal ang pananggalang na ito bago matapos ang kanyang termino sa January 2029. Sa kabila nito, ipinahayag naman ng China ang kanilang seryosong pagkabahala tungkol sa Golden Dome Missile Defense Shield Project ng US at nanawagan sa Washington na itigil ang pag-develop nito. Ang tinaguriang Golden Dome Plan ay naglalayong bumuo ng isang global shield system laban sa mga missiles at nagtataglay ng maraming layers at multi-domain missile defense system na walang anumang limitasyon. Malinaw sa planong ito na paabutin sa kalawakan ang mga digmaan, kabilang ang pag-develop at pag-deploy ng mga orbital interception system. Malinaw na mayroon itong agresibong parte na kontra sa mapayapang paggamit ng kalawakan batay sa Outer Space Treaty. Pwede nitong dagdagan ang panganib ng militarisasyon sa kalawakan at paligsahan ng mga armas, na makakasira sa seguridad ng mundo at sa mga kasunduan ukol sa pagkontrol ng mga armas. Ang US ay nagpapatupad ng patakarang, America First, na nagpapakita ng obsesyon sa seguridad para sa sarili nila, kahit masagasaan pa ang seguridad ng lahat ng mga bansa. Mapanganib ito sa balanse at katatagan ng mundo. Labis na nag-aalala ang China tungkol dito. Nananawagan kami sa US na itigil ang pagbuo at paglalagay ng Global Missile Defense System at sa halip ay gumawa ng konkretong hakbang para mapalakas ang tiwala sa pagitan ng mga pangunahing bansa at mapangalagaan ang katatagan ng mundo.
Tulad ng dating ipinakita ni former US President Ronald Reagan na futuristic missile para higitan ang mga nuclear weapons, si Trump naman ngayon ang nagmumungkahi ng isang sistema kung saan unang beses na magkakaroon ang US ng armas nito sa kalawakan. Gayunman, pinuna ito ng ilang mga kritiko at tinawag na magastos, isang unproven technology at posibleng maging ugat pa ng panibagong arms race sa pagitan ng malalakas na bansa. Sa ibang balita, ang tanging kondisyon para magkasundo ang mga Marcos at Duterte. Habang iniaalok ni Pangulong Marcos ang pagiging bukas niya na makipagkasundo sa kanyang mga kalaban sa politika, kabilang na ang pamilya Duterte, malinaw na sinabi ng Malacanang kahapon na hindi pumapayag ang Pangulo na magtakda ng mga kondisyon ang kanyang mga kalaban para tanggapin ang kanyang alok. Tinanong si Presidential Communication Undersecretary Claire Castro kung may kondisyon ba si Marcos sa kanyang alok na makipagkasundo. Sumagot siya ng oo at sinabing para ito sa bayan at sa bansa. Sinabi rin ni Castro na hindi makikipagkasundo ang Pangulo sa kanyang mga kalaban sa politika kung ang kanilang pagkakasundo ay may mga batas na sasagasaan. Ang mga sinabi ni Castro ay nagsisilbing sagot ng Malacanang sa mga sinabi ni na dating Presidential Spokesman Harry Roque at dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na magiging posible lamang ang pagkakasundo ng mga Marcos at mga Duterte kung gagawa ng paraan ang Pangulo na maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi rin ni Senador Bongo na dapat tiyakin ni Marcos ang pagbabalik ni Duterte sa bansa kung tunay nga ang kanyang alok na makipagkasundo. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte. At siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan noong nakarang 6 na taon. Ginawa niya po lahat ng sakripisyo. Ngunit pinadala po siya dun sa Hague. Kaya po patuloy po akong nananawagan, nakikiusap, at ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan ni Tatay Digong, ang kanyang kalayaan. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali man merong pag-uusap, I cannot speak in behalf sa pamilya, no? But kung meron man po, bilang may personal position, or may personal thought on this, importante rito yung sinceridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Sa isang briefing, binigyang diin din ni Castro na hindi maaaring manipulahin ang Pangulo. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilbihan ang personal na interes ng iilan. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakakulong ngayon sa The Hague habang hinihintay ang paglilitis sa kasong crime against humanity na isinampa sa kanya kaugnay ng libu-libong namatay sa kanyang gera kontra droga. Sa isang podcast na inilabas sa social media nitong Lunes, sinabi ni Marcos na nasa Senado na ang desisyon tungkol sa impeachment trial ng anak ni Duterte na si Vice President Sara Duterte. Muling binigyang diin ni Castro na ang alok ni Marcos na makipagkasundo ay hindi lang daw para sa mga Duterte, kundi para sa lahat ng kanyang mga kalaban sa politika. Dagdag pa ni Castro, ginagawa ito ng Pangulo bilang siya ang ama ng bayan. Binigyang diin din ni Castro na nais ng Pangulo na mapanatili ang katatagang pampolitika at kapayapaan upang maituon ng kanyang administrasyon ang pansin sa paghahatid ng serbisyo publiko. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Sa panayam ng One News, sinabi ni Salvador Panelo na tatanggapin lamang ang alok ni Pangulong Marcos kung maibabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa.
You know, that's a welcome sign. In fact, about 2 months ago, a mutual friend approached me on that matter. He said, and he's a high-ranking official of the government, he said, I'm concerned with what is happening. Is it possible for reconciliation between PBBM and PRRD? Sabi ko, ba't naman hindi? Sabi ko, pwedeng-pwede yan. Kaya lang, kung gusto nyo ako magkaroon ng reconciliation, balik nyo muna si Presidente Duterte nito to show you the sincerity of the President. That was 2 months ago pa. In other words, as early as 2 months ago, meron ng mga parinig. Sa akin, welcome yan. Kasi alam mo, alam po ninyo, pag hindi natin maayos ito, maniwala kayo, magkakaroon tayo ng deja vu political upheaval in the magnitude of EDSA 1 and EDSA 2. Iginiit din ni Panelo na may kapangyarihan ang pamahalaan na ibalik si Duterte. Binanggit niya ang isang pangyayari sa bansang Italia kung saan hindi sumunod ang gobyerno doon sa utos ng International Criminal Court or ICC dahil sa isang irregularidad sa proseso ng pag-aresto. Napakadali niyan. Gobyerno tayo eh. Meron na nga mga president yan. Di ba sa Italy, merong pakiusap yung ICC. It requested the Italian government to arrest someone accused of committing crimes against humanity who happens to be a foreign national. So it arrested that person, nullified the arrest, and binalik sa foreign country of origin. Madali sabi, kahit na sinabi ng ICC na arrestin mo, pumayag naman yung isang bansa. Pero when it discovered that there was irregularity in the procedure in arresting that person, hindi sila pumayag. At sa gobyerno ng Italy, nung sinabi, pumayag ba ang pumayag ICC na hindi niya balik sa bakit naman hindi? We are a sovereign country. Nobody can dictate on us. The court can compel this government to correct the error since there was an irregularity in the arrest, given the fact that ICC has no jurisdiction. Even if you look at the Rome Statute or the extradition law in the country, talagang lumabag sila sa batas. Kaya ang Supreme Court, merong jurisdiction over this government. Hindi pinag-uusapan yung ICC kung may jurisdiction pa doon. But it can compel this government to bring back the former president. Sinabi rin ni Panelo na maaaring igiit ng korte sa Pilipinas na may mali sa pag-aresto kay Duterte, lalo't naniniwala siya na walang jurisdiksyon ang ICC base sa Rome Statute at sa batas ng Pilipinas ukol sa extradition. Samantala, bagaman inamin ni Vice President Sara Duterte na maaaring hindi na makabalik ang kanyang ama, sinabi ni Panelo na hindi siya sumasang-ayon sa ganitong pananaw. Tsoryang yon ni VP Sara, yun ang tsorya ng maraming abogado, to which I disagree. So the only way by which you can make a closure on that particular issue, ibalik mo muna para makita ko kung totoo yung sinasabi mo, you're willing to reconcile. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.